Hello guys, tingnan nyo tong kalamansi ko dito oh. Malakas yung ulan kagabi, lumakas yung tubig dun sa irrigation, kaya kusa nang pumasok dito sa aking kalamansian. Ito ay 120 trees dito sa formerly rice field na tinamnan ko ng gulay. Pagkatapos ng gulay ay kalamansi. Medyo dikit-dikit yung aking pagkatanim. Yan, 2 meters by 2 meters. Napakasikip. Napakasikip ng aking pagkatanim. Pero may purpose ako kung bakit masikip yung aking pagkatanim. Dahil sa ayaw ko ng masyadong maintenance sa paghawa ng damo, kaya ginawa kong masikip. At tingnan nyo to kung ano nangyari. Yan, nagsilbi siyang canopy. Parang rainforest. Nasa rainforest, malalaki yung mga kahoy. Natatakpan ng mga sanga at dahon ng mga punong kahoy yung ilalim, kaya walang gaanong damo. Ganon yung konsepto na makikita niyo dito sa aking kalamansian. Para siyang rainforest. Kapag naglakad ka sa ilalim, hindi ka mabibilad sa araw. Yan. Ang tubig na to ay hindi naman permanente. Ang kinakailangan lang papasukan natin ng once a week. At least once a week kapag walang ulan. Para hindi matuyot yung lupa. At masustain yung pangangailangan ng halaman. Dahil sa ito, hindi gaanong pansin. Dahil sa dyan, meron na tayong pinapalaking mga bunga. Yan, 1 buwan na yan. Yung iba, 1 buwan at kalahati. So, pagpapalaki ng bunga ay 2 buwan. So, after 2 weeks, pwede na tayong mamitas dito. Nakaready na yung aming pagbebentahan. Yan. Kami mismo ni Mrs. ang magre-retail nito. Kaya walang problema. Yan. Yan. Ito yung kalagayan ng kalamansi natin. Ganda, di ba? Ganda kapag hindi nabibilad ng araw yung ilalim. Kapag namimitas kami ni Mrs., hindi kami nabibila dito. Kasi mayroong bubong eh. Ang bubong ay yung kalamansi mismo. Yan. Dito sa ilalim ay may mga ilan-ilan na bunga. Pero yung karamihan ng mga bunga ay nasa parting mga sanga. Yan. Dito sa may mga dahon. Andyan yung mga sanga. Mga bunga. Yan. So iba-iba yung mga sizes ng mga bunga. Kasi yung pagpabulaklak ko nito ay hindi rin sabay-sabay. Yung una kong pagpabulaklak ay may mga nabuo ng bunga, pero hindi ako satisfied sa dami. Naglaglagan yung mga bunga. Napakakonti. Kaya nag-apply ulit ako ng pampabulaklak at ito na yung naging resulta. Yan. Ito yung aking final flowering and fruiting stage or steps. Yan. Nararamdaman na ng sanga yung bigat ng lumalaking mga bunga, kaya ganyan na. Plus inulan pa kagabi, so basa pa yung mga dahon, kaya ganyan. So, ito na yung kalagayan natin kalamansi. Yan o. Yan o. Yan. So, ganun lang talaga na si pagkatsaga. Kapag may tubong-buong mga damo, spray tayo ng herbicide. Then kapag may tumubong mga kalamunding tulad nito, tanggal to. Tatanggalin natin. Yan. Para doon lang tayo sa mga sanga na namumunga. Yan. So nakapag-pruning tayo dito at minimintay natin na yung mga pinutulan natin ng sanga ay walang tutubo. Sapagkat yung concentration natin ay dito na sa taas. Dito sa mga canopy branches na siyang pinabunga natin. Ano? Hindi gaanong halata yung bunga. May mga ilan-ilan na nahinog na. Yan, yung mga tirang bunga. Pero yung maliliit ay naandyan. Actually, maraming nalaglag na bunga, kusa na inabort ng puno dahil sa hindi na kaya ng halaman nung pagpapalaki ng mga bunga. Dami nang inabort. Pero marami pa rin yung natira
Tulad niya, no? Hindi ganang halata, no? Marami pa rin yung natira na pinapalaki natin. Ano? Yan. So, yan ang update sa ating kalamansi. Sa ating tanim na kalamansi. Yan. Oh. Kaya, yung mga previous videos ko, sundan nyo lang kasi nandun yung instruction kung paano magpabuga ng kalamansi. Effective yung pamamaraan na yon. Pero siyempre, sabayan nyo ng sipag at tiyaga kasi walang magic sa paghahalaman. May technique, may pamamaraan, pero walang magic. Dadaanin talaga sa sipag at tiyaga. Kapag meron ka ng mga pamamaraan or steps, daanin na yan sa sipag at tiyaga at gastos. Sapagkat walang ibang patutunguhan yan kundi sa success. Yan o. Maliliit pa yung mga bunga. Mga pampato. Sambuan na pagpapalaki. Yan. Ito, yung mga ganito kalalaki pwede nang pitasin. Yung mga tira-tira to ng mga nauna kong pagpapabunga. Yan. So, yan mga kaibigan. Thank you very much for watching. Yan ang update dito sa ating irrigated land calamansi. Yan ang advantage kapag may irrigation. Anytime you can decide kung gusto mong padaluyan ng tubig galing sa irrigation yung iyong taniman. Yan. Thank you very much. God bless you all. Bye-bye.